Kilat News Updates. Mga balita ngayon, kusang pagsuko ng baril sa Lugos, Sulu, lumalakas habang isinusulong ang Rido Free Community. Mining team leader patay sa pamamaril sa Davao Oriental. Ikalawang insidente sa probinsya. Mas mataas na fuel surcharge sa eroplano ipatutupad sa Abril. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kusang isinuko ng mga sibilyan ang ilang baril sa Lugos, Sulu bilang suporta sa layuning maging Rido Free at Gun Free ang bayan. Pinangunahan ng tropa ng Philippine Army sa ilalim ng 104th Infantry Battalion kasama ang 1102nd Infantry Brigade at 11th Infantry Division ang maayos na turnover ng isang M1 Garand rifle at isang .45 pistol noong Marso 16. Ayon kay Lieutenant Colonel Roy Dalumpines, Commanding Officer ng 104th Infantry para sa Bayan Battalion, patunay ito ng lumalakas na tiwala ng komunidad sa mga programang pangkapayapaan. Binigyang diin din ng militar na mahalaga ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, pulisya at mga residente upang maiwasan ang rido at karahasa. Naniniwala ang mga opisyal na ang ganitong hakbang ay susi sa pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan ng Sulu. Patay ang isang 32 anyos na mining team leader matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Lupon, Davao Oriental noong umaga ng Marso 16, Lunes, sa ikalawang insidenteng may kaugnayan umano sa pagmimina sa lalawigan. Kinilala ang biktima na si Ryan Malagdao Patuar na nagtamo ng 7 tama ng bala. Agad rumesponde ang mga pulis mula sa Lupon Municipal Police Station at nagsagawa ng investigasyon at dragnet operations upang matukoy ang suspect. Nawawala rin ang belt bag ng biktima matapos ang insidente. Sinabi ng pulisya na patuloy pang inaalam ang motibo, kabilang kung may kinalaman ito sa pagmimina. Nagpahayag ng pakikiramay ang barangay at nanawagan ang pamilya ng hustisya. Ang unang insidente ng pagpatay ay noong March 11, 2026 sa Sitio Bongko, Barangay Kalapagan, Lupon, Davao Oriental. Kinilala ang nasawi na si Perlito Flores, isang small-scale miner at tubong Lanao del Norte. Sugatan naman ang kanyang kasamang si Jumi Masunag, 32 anyos, residente ng Barangay Sangab, Caraga, Davao Oriental. Asahan ng mga biyahero ang mas mahal na pamasahe sa eroplano sa unang kalahati ng Abril matapos itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge sa level 8 mula sa level 4 nitong Marso. Sa bagong level, papalo sa 253 pesos hanggang 787 pesos ang dagdag singil sa domestic flights, mahigit doble kumpara sa dating 117 pesos hanggang 342 pesos. Para naman sa international flights, aabot sa 835 pesos hanggang 6,208 ang surcharge depende sa layo ng biyahe. Ipatutupad ang bagong rates mula Abril 1 hanggang 15. Ayon sa CAB, gagamitin muna ang 15-day cycle sa pag-a-adjust ng surcharge upang mas mabilis na maka-adapt sa pabago-bagong presyo ng fuel. Dagdag ng ahensya, makatutulong ang mas madalas na pag-review para mapagaan ang epekto ng biglaang taas presyo at mapabilis din ang pagbaba ng singil kapag humupa ang gastos sa fuel. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.